Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasamang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Halikayo, mga pinagpala na aking Ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kayo walang maisuot at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit na nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin nyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga isinumpa. Kayo'y mapasaapoy na di mamamatay, na ihinanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi niyo pinakain, nauhaw at hindi niyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi niyo dinamitan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi niyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakamahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Ang linggong ito, ang huling linggo ng kalendaryo ng simbahan. Gaya ng pagdiriwang na ginagawa natin, ay sinasabuhay natin ang buong buhay ng ating Panginoon. Mula sa kanyang pagdating hanggang sa kanyang muling pagbabalik. At sa ating linggong ito ay ating pinagdiriwang ang kanyang pagbabalik bilang hari at hukom. Okay? So pagninilayan natin ngayon ang paghahari ni Kristo. Kapag narinig natin ang salitang paghahari, kadalasan ang pumapasok nga sa ating isipan ay gaya ng nasa dito sa ating harapan. May trono, may korona, may magarang kasuotan, palasyo. Subalit, ibang-iba ang nakita natin sa paghahari ni Kristo dito sa daigdig. Ang ating hari ay unang-una ay wala siyang palasyo sapagkat wala nga siyang bahay. Wala siyang palasyo. At wala rin siyang magarang kasuotan sapagkat siya'y hinubaran. Ang totoo ay hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nakipamuhay bilang tao. Wala din siyang trono sapagkat ang kanya naging trono ay ang krus kung saan siya ipinako. Wala din siyang ginintuang korona sapagkat ang kanyang korona ay tinik. Kaya't ibang-iba. Ibang-iba ang larawan ng ating hari, isang hubad at isang haring pinahirapan. The suffering servant. Yan ang larawan ng ating hari. At sa tuwing ito'y makikita natin siya'y nakabayubay sa krus,
Ito isang paanyaya sa atin. Paanyaya na sumunod sa kanyang landas. No? Kaya sino man ang sumasamba sa Kanya, sino man ay tinatawag ng Panginoon na sumunod sa Kanyang landas, no? Na handa rin mag-alay ng buhay katulad ng Panginoon. So mga kapatid, ang ating Ebanghelyo ay buhay na buhay. Ano? Sumasabay talaga sa ating karanasan. Ang ating Ebanghelyo ay ito yung Ebanghelyo ng paghuhukom na pinapaalala sa atin na sa dakong huli ng ating buhay ay tayo ay haharap sa Panginoon sa Kanyang paghuhukom. At dito sa Ebanghelyo ay pinaghiwalay ng Panginoon ang mga tupa sa mga kambing. No? Ang mga tupa sa Kanyang kanan, ang mga kambing sa Kanyang kaliwa. At ito'y isang paalala din sa atin na haharap din tayo sa paghuhukom ng ating Panginoon. No? Sino kaya ang mapapabilang sa Kanyang kanan, sino naman ang mapupunta sa Kanyang kaliwa. At ang magiging panukat kung sino ang karapat-dapat ay kung paano tayo nagmahal. Paano tayo nagmahal. Tandaan natin, ano ba ang pinakadakilang utos, di ba? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas, at ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Okay? So yun ang magiging panukatan, paano tayo nagmahal. At ang pagmamahal ay hindi salita lamang. Ang pagmamahal ay konkretong isinasagawa. At isa sa pinaka-paborito kong salita na humuhuli sa salitang pag-ibig, yung love that is dynamic and alive, ay salitang pagdamay. No? Yun ang salitang, gustong-gusto ko yung salitang Tagalog na yun, pagdamay. It is a very active word, no? Pagdamay. Ang isang taong umiibig ay dumadamay sa kanyang kapwang nangangailangan. At tulad nga ng talinghaga ng Samaritano, ng mabuting Samaritano, tinanong ng mga Pariseo, sino po ang aming kapwa? Ang ating kapwa ay kung sinong nangangailangan. No? Ang ating kapwa ay hindi discriminating, hindi yung kapwa Pilipino lamang, hindi yung kapwa Bisaya, kapwa Bicolano, kapwa Ilocano, hindi ganon. Kundi ay kung sino man ang nangangailangan, yun ang ating kapwa. Hindi yung kapwa Katoliko lamang, kundi kahit ibang relihiyon. Sino mang nangangailangan, yun ang ating kapwa na dapat nating dinadamayan. Kaya napapanahon ang ating Ebanghelyo sapagkat last week lamang ay dumanas tayo ng isang matinding kalamidad, no? Dulot ng bagyong Ulysses. Medyo parang kung ating babalikan ng karanasan, parang nanunukso ang bagyo, di ba? Kasi halos magkasunod kay Tony, bagyong Tony. Signal number 3. Pero halos wala. Halos hindi natin naramdamang masyado. Kaya tuloy, nung dumating na naman ang isang signal number 3, parang, ano lang yan? Parang Tony lang yan. Hindi natin akalain, ito pala ay may dalang matinding pag-ulan. No? Kaya parang naulit na naman yung karanasan natin sa Ondoy. Marami na naman ang na-wash out ng mga bahay. No? Marami na naman nawala ng bahay. Lumubog. Marami na naman lugar ang lumubog. Ako po kasi taga Marikina, no? Halos kalahati. Kalahati ng lungsod ng Marikina ay lumubog, no? Dahil at tuwing kailan lamang ay tiningnan ko ang ilog ng Marikina, ako'y labis na nalungkot. Sapagkat bago mag-Ulysses, mababaw na nga yung ilog, yung riverbed. Pagbalik ko after Ulysses, mas bumabaw na naman. Nakakalungkot. Ano ang nakakalungkot na mensahe? Ibig sabihin, yung ganitong pagbaha ay dapat masanay na tayo. Sapagkat ang ganitong pagbaha ay magiging ordinaryo na lamang. Magiging normal na. This will be our new normal. Hanggang wala tayong ginagawa upang matigil ang pagbabaw ng ilog. Nasaan ba nanggagaling ang pagbabaw ng ilog? Di sa kabundukan.
Di ba? Yung erosion, yung siltation, sa magaling yan? Di sa kabundukan. Kabundukan na patuloy nating sinisik. Kaya nga mga kapatid, no? Pagdamay. Suriin natin paano tayo dumadamay. Sabi nga sa Ebanghelyo, ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, walang damit at inyong dinamitan, walang matuluyan at ako'y inyong pinatuloy sa inyong tahanan. No? Konkretong-konkreto itong ebanghelyong nating ito. No? Very concrete. Konkretong-konkreto. At ako na may natutuwa sapagkat palagay ko ay normal na ito sa ating mga Filipino. No? Normal na kapag ganitong may mga sitwasyon talagang bumubukal ang kagandahang loob ng ating mga Filipino. Lalo maging ang ating mga Filipinong nasa ibang bansa. No? Kumbagay, manawagan ka lang ng minsan, talagang dumadagsana ang tulong. Yun ang isang nakakaantig. Dahil sa ating bilang mga Filipino, dahil nga ang ating bansa ay, kumbagay, nakalugar sa typhoon belt, earthquake belt, no? Talagang we just have to live with it, no? At kinakailangang tatagan natin ang ating mga bahay at kung meron tayong choices ay talagang humanap ka ng lugar na ligtas para sa iyo, no? Kumbagay tayo na ang mag-a-adjust dahil ang ating bansa ay nakalugar sa daanan talaga ng bagyo. No? Kung titingnan natin, maraming mga bansa na, alam ba ninyo, maraming bansa na walang bagyo. No? Maraming bansa na hindi dinadaanan ng bagyo. Subalit ang ating bansa ay talagang nasa lugar ng daanan ng bagyo. Okay? Naroon din tayo sa lugar na tinatawag na earthquake belt. Talagang lindolin ang ating bansa. Yun ang ating reality. At dahil yun ang ating reality, kinakailangan tayo na mismo ang gumawa ng sariling hakbang upang ito'y pinaghahandaan. Sapagkat alam naman natin na ito'y hindi natin kayang pigilan. No? So ngayon, balik tayo sa paghahari ng Diyos. No? Ang paghahari ng Diyos ay paghahari ng pag-ibig. Okay? Naparito si Kristo upang itatag ang kanyang kaharian, at ang kanyang kaharian hindi isang gusali, hindi isang palasyo. Ang kanyang paghahari ay paghahari ng pag-ibig. At saan siya naghahari? Saan ang kanyang palasyo? Ang kanyang palasyo ay sa ating simbahan. Ang kanyang luklukan ay saan? Sa ating mga puso. No? Kung si Kristo ay naghahari sa atin, naghahari din sa ating puso ang kanyang pag-ibig. At kung si Kristo ay buhay na naghahari sa ating puso, likas, normal lamang o automatic lamang na pag mayroon kang nakitang nangangailangan, bumubukal ito. Bumubukal. So love is dynamic. Love is active, no? Ito'y tumutugon sa mga nangangailangan. Okay? Kaya nga, magandang suriin natin ang ating sarili. Okay? At ang pag-ibig natin ay hindi lamang dapat maging reactive, kundi proactive din. Sa ngayon, ang ating pag-ibig ay reactive. May nasalanta, tumutugon tayo. No? Nagre-react tayo. Tumutugon tayo. Ang ating pag-ibig ay tumutugon sa mga nangangailangan. Pero dapat maging proactive din. Kailan tayo ganito, na palagi na lamang dadamay sa mga nasasalanta, wala ba tayong pwedeng gawin para mabawasan man lamang yung pagkasalanta? Kasi kaya naman tayo nagkaganito, kasalanan na rin natin. No? Maaring tayo nagpabaya. Wala tayong ginawa o wala tayong magawa. Ano ba? Kaya kinakailangan ay suriin din natin ang ating sarili. Sapagkat tandaan natin, mga kapatid, no? Nung likhain ng Diyos ang lahat, ang langit at lupa, nilikha niya ang kahuli-hulihan na yung tao. At sa tao ay pinagkatiwala niya ang daigdig. Ang sabi ng Diyos sa tao, no? Humayo kayo at pagyamanin niyo ang daigdig. Okay? Pinagkatiwala ng Diyos ang kalikasan
sa kanyang taong nilikha. Tayo ang mga katiwala ng Diyos sa kalikasan. Kung bakit tayo ay nakakaranas ng ganitong matinding mga pagbaha, ay dahil tayo bilang mga katiwala ay nagpabaya o nagbulag-bulagan o walang ginawa. No? Kaya we are partly to blame. Okay? Kaya nga isang nakakalungkot talagang alam niyo lahat naman itong problema natin ay problema ng salapi. No? Ano ba ang mas pinapahalagahan? Ang buhay ng tao o ang pera? Kaya nga talagang kung iisipin natin yung paghukom, pag-isipin natin lahat tayo ay haharap sa paghukom. At alam ng Diyos kung ano mas pinapahalagahan natin. Pera o buhay ng tao. No? Kaya lahat tayo ay haharap sa paghukom ng ating Panginoon. Tayo ba'y handa na? No? Papasa ba tayo sa standard ng Diyos sa paraan ng ating pag-ibig? No? Maaring may mga taong dumadamay nga, no? Nagdadala ng mga pangangailangan ng mga nasalanta. Subalit sila naman pala ang dahilan kung bakit bumabaha. Maraming ganun eh. Maraming ganon. Makikita mo na talagang milyon tumutulong sa mga nasalanta. Pero kaya naman pala bumabaha ay siya naman ang dahilan. Sinusira niya yung bundok. Kaya nga po mga kapatid, ito'y isang paalala sa atin na ang pagmamahal ay dapat hindi lamang reactive, kundi proactive din. No? Hindi lamang sa pagdamay, kundi umiibig din tayo sa pagmamalasakit bago pa nang mangyari ang kalamidad, no? Ang trahedya. Okay? Nagmamahal ka rin, minamahal mo rin maging ang kalikasan. Sapagkat ang kalikasan, kung hindi natin iingatan, ito'y marunong bumawi. No? Pag sinisira natin ang kalikasan, masisira din ito ang ating buhay. Gaya ng ating nararanasan ngayon. No? Palibhasa sinisira natin ang kalikasan, tayo ngayon ang nasasalanta. Okay? Kaya mga kapatid, suriin natin ating sarili sapagkat darating ang panahon na tayo haharap sa paghukom ng ating Panginoon. Tumayo tayo.